lumayo at tumilawalay sa kanila upang maging iba. Yan po ang ating pong tema na pag-aaralan sa umaga pong ito. Ang pamagat po ay lumayo at tumiwalay sa kanila upang maging iba. Dito po sa ating binasa sa 2 Corinthians 6:14-18, ang pagkakaunawa po natin lagi rito kapag ito po ay ginagamit po natin sa paghahanap ng mapapangasawa. Na dapat tayo ay pumili ng tulad nating mga mananampalataya sa ating pong mga makakasama sa ating buhay upang maging maayos ang ating pong pamilya. Tama po yun. Subalit, hindi po yun ang ating pag-aaralan. Dito po sa ating teksto na binasa, dapat po natin na makita na mas malawak na pagkakaunawa kung ano po bang ibig sabihin ng mga talatang ito upang lalo nating masunod ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, hindi lamang po patungkol sa pag-aasawa. Ang kabuuan po ng talatang ito ay pumapatungkol sa ating pagiging iba sa mga walang kinikilalang Diyos. Na tayo ay dapat hindi na gumagawa ng kanilang mga makamundong gawain o mga bagay na kasuklam-suklam sa Diyos. Tayo po mga Christian ay dapat pong mag-isip-isip kung nasisiyan pa rin tayong nakikisama sa mga hindi sumasampalataya pag sila o tayo ay feeling at home pa rin sa mga kasama natin na hindi mga mananampalataya. Na nagiging palagay na palagay ang ating loob na para bang yung kanilang mga pagbibiro, yung kanilang mga ginagawa ay in na in pa rin tayo sa kanila pong mga ginagawa. So dapat po nating pag-isipan sapagkat ang sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa John 15:19, yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Ang sanlibutan pong ito, after we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord, ang sanlibutan ito ay galit po sa atin. Sapagkat yung dating mga ginagawa natin, yung mga makasanlibutang bagay na ginagawa po natin, ay kaiba na po sa ginagawa ng isang Kristiyano. Kaya po, sabi ng Panginoon, di ba? Tayo po ay pinili mula dito. Kaya po, nung tayo pinili ng ating Panginoon, asahan po natin na ang sanlibutan ito ay mapupuot sa atin. Asahan po natin na yung dating mga barkada ay sasabihan tayo na pa, killjoy mo naman. Dati mo naman ginagawa yan, bakit ayaw mo na ngayon? No? Kung pagkatapos natin tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas at Panginoon, subalit ang ating pagtingin sa kalakaran ng mundong ito ay hindi na bago. Ito ang magiging pangsilong muli ni Satanas sa ating buhay upang muli nating balikan ang dati nating buhay sa mundo. Kaya po, kung tayo ay tunay na tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sarili po nating tagapagligtas, subalit, yung pagtingin natin sa mundo ay hindi na bago. Delikado po yun. Dapat po, kung tunay mo nga tinanggap ang ating Panginoon, dapat yung pagtingin natin sa mundong ito ay magiging iba. Ano nga ba ang ibig sabihin ng utos na ito? Paano tayo makapagpapatotoo o makakapagbahagi ng mabuting balita kung tayo ay lalayo at hihiwalay sa kanila? Sabi po ng Ephesians 5:11, Ephesians 5:11, huwag na kayo makisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. And do not participate in the unfruitful deeds of darkness, but instead, even expose them. Ang paglayo pong tinutukoy dito sa mga talatang ito ay yung huwag na tayong maging close muli sa mga dati po natin kasama sa mundo. Huwag na natin gawin pang muli yung mga ginagawa natin nung wala pa tayong pagkilala sa ating Panginoon. Ay yung mga dati nating kasama ay siya pa rin nating madalas kasama sa labas ng iglesia. Pag ginawa natin ito, tiyak po na muli nating matatagpuan yung ating sarili
na ang kanilang mga ginagawa ay muli nating ginagawa. At muli tayong nasisiyahan doon sa mga ginagawa nilang kasalanan. At ang pinakamasaklap, kung paano natin nakilala ang ating Panginoon, ay muli natin itong lalayuan dahil tayo ay muling bumalik doon sa kalakaran po ng ating mundo. Ang warning po sa atin ng ating Panginoon, sabi po sa Matthew 26:41, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. The spirit is willing, but the flesh is weak. Huwag po nating paglaruan si Satanas. No? Pag nakakita ng pagkakataon si Satanas sa buhay natin, at muli tayong naakit ng mundo, tiyak at tiyak nga na muli kang babalik sa mundo. Marami na pong sumubok. Akala nila, kaya nila pagtagumpayan sa kanilang sarili ang mundong ito. Subalit, lahat po sila nabigo. Tingnan na lamang po natin ang mga upuan na yan. Dati kasama natin sila riyan. Subalit, nasaan sila ngayon? Naroon muli sa kalakaran ng ating mundo. May mga ilan pong tauhan sa Biblia na tunay na kanilang kalagayan nang makilala nila ang ating Panginoong Jesucristo ay nabago at lumayo po sila sa dati nilang buhay, sa dati nilang mga ginagawa. Unang-una po ay si Apostol Pablo. No? Kilala po ba natin si Apostle Paul? Si Apostol Pablo po ay isang tagasunod ng kanilang relihiyon. No? Inusig niya ang mga mananampalataya dahil sa kanyang marugdog na pagsunod sa inaakala niyang tamang relihiyon na kanyang kinabibilangan. Subalit, nang kanya pong makatagpo ang Panginoon Jesucristo, nang siya po ay papunta ng Damasco, doon po nagpakita sa kanyang ating Panginoong Jesucristo. Di po ba? At ang tanong sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo? Ako, si Jesus. Di po ba? Simula doon nang makatagpo ng ating ni Pablo ang ating Panginoon, ay nagkaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. Yung kanyang dating kinaaniban kasigasigan niya sa pagsunod sa mali, ito po ay kanyang tinalikuran at nagkaroon siya ng panibagong master ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng panibagong Panginoon ng kanyang buhay. Nakilala niya ang ating Panginoong Jesucristo. At mula roon, on the way to Damascus, hanggang siya po ay mamatay, hindi na po siya umiwalay pa kailanman sa ating Panginoon. Di po ba? Nakita po natin na ang isang Kristiyano ay dapat humiwalay doon sa kanyang mga maling gawa simula ng kanyang tanggapin ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos at sarili niya pong tagapagligtas. Isa pa pong nasulat sa Biblia na after niyang maka-encounter ang ating Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at yung dati niyang buhay ay umalis po siya roon. Yung kadarenyong hinahalin lang po ng demonyo sa Mark chapter 5. Dito po, yung lalaking ito ay siya yung naninirahan sa libingan at pag-alagala ng walang saplot sa katawan. At siya po ay nananakit sapagkat siya po ay possess ng demonyo. Subalit, nang kanyang ma-encounter ang ating Panginoong Jesus, ang lahat po ay nagbago. Nagbago ng kaisipan, naging matino ang kanyang pag-iisip, nagkaroon siya ng saplot sa katawan, at hindi na po siya nananakit. Sa madaling salita po, wala na siya sa dati niyang buhay. He was separated from his old life. Di po ba? Mula ron sa kawalan ng pag-asa, mula ron siya po ay possess. Subalit nang makilala niya ang ating Panginoon, napalaya po siya doon sa buhay na yon. Nagkaroon siya ng katinuan. At siya po ay sumampalataya sa ating Panginoon. At nung mapagaling po siya ng ating Panginoon,
Sabi niya sa ating Panginoon, gusto niya sumama kung saan pupunta ang ating Panginoon. Subalit, ang kalooban ng Diyos ay hindi yung nais niya. Sapagkat, matapos ito, sabi ng ating Panginoon, pumunta siya roon sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Pinapunta po siya roon sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Hindi po upang muli makisama sa kanila, hindi upang makigawa muli ng kanila pong mga ginagawa, hindi upang makipamatok muli doon sa mga kasalanan kanilang ginagawa. Subalit, ang purpose ng ating Panginoon kung bakit pinabalik ang lalaking ito after niyang makilala ang ating Panginoon, upang sabihin ang kamangha-manghang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. My brothers and sisters in Christ, kung tayo man po ay babalik sa ating mga dating kasama, hindi upang muli silang samahan sa kanilang mga ginagawa, kundi upang ibahagi yung ginawang pagbabago ng Diyos sa inyong mga buhay. No more, no less. At huwag na tayong makisama pa sa kanilang mga ginagawa. Gawin po natin ang ating buhay ay maging isang magandang testimony sa ating mga dating kasama. Pinabalik ng ating Panginoon. Bumalik ka doon sa bahay ng mga kaibigan para sabihin ang kamangha-mangha at kabutihan ginawa ng ating Panginoon. Sabi po ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang lumang pagkatao, ang lahat ay pawang bago. Ang totoong nakipag-isa kay Kristo, may pagbabagong nangyayari. Ang kanyang pananaw sa mundo ay nagbabago. Ang kanyang paningin ay hindi na nakatingin sa mundong ito. Hindi na sa kanyang mga kaibigan. Hindi na doon sa kanyang mga dating ginagawa. Kundi ang kanyang paningin ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo. Nakipag-isa na nga eh. Bago nang nilalang. Bakit pa tayo babalik doon sa dati nating kinalalagyan? Sa mga kasabihan nga, nasa kama ka na, gusto mo pang bumalik sa panig. Nasa tamang relasyon ka na, gusto mo pang bumalik doon sa dating buhay na walang direksyon. Kapatid, kung ito ay ginagawa mo, isipon mo ang mga bagay pong ito. Katatapos lamang po nating alalahanin ang mahal na araw. Nakita natin kung paano ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpakahirap sa krus ng Kalbaryo. Nagkaroon pa tayo ng stage play dito. Di po ba? Yung ginawang pagtutubos sa atin ng ating Panginoon ay hindi po ng kayamanan ng mundong ito, kundi dugo ng kanyang kaisa-isang anak ng ating Panginoong Jesucristo. Sasayangin po ba natin yon? Na matapos nating marinig ang katotohanan, na matapos nating matagpuan ang ating Panginoon, muli tayong tatalikod at iiwanan ang ating Panginoon at muli aayon tayo doon sa ating mga dating ginagawa. Saan at kanino po ba tayo dapat umiwalay at lumayo? Unang-una po, dapat po tayong lumayo sa masasamang barkada. Hello? Kung yung sino man dito, mga kabataan, mga katatayan, mga kananayan, ang sabi po, dapat daw po tayong lumayo sa masasamang barkada. Sa 1 Corinthians 15:33, sabi po dito, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasamay nakasisira ng magagandang ugali. Bad company corrupts good moral. Ito pa isang warning sa atin na huwag daw po tayong padadaya, huwag tayong paloloko. Ang masasamang kasamay nakasisira ng magagandang pag-uugali. Di po ba? Eh kung hindi natin sila lalayuan, na pagkatapos nating makilala ang ating Panginoon, ito pang warning sa atin. Muli, may impluwensyahan po tayo ng mga taong ito na ating pong dating mga kasama. Ganun din po sinasabi ng Proverbs 24:1-2. Proverbs 24:1-2. Huwag kang mainggit sa taong masasama.
ni maghangad man na sila'y makasama, sapagkat ang kanilang puso ay nagbabalak ng karahasan at ang kanilang mga labi ay nagsasalita ng kalikuan. My brothers and sisters in Christ, kung ikaw nakatapos mong makilala ang ating Panginoon, lalong-lalo na yung mga baby pa sa pananampalataya, at muli tayong nagbabad sa mga masasamang impluensya ng ating barkada, hindi tayo mapigil sa pakikisama sa kanila, magbilang lang kayo ng mga ilang araw, tiyak, hindi ka na pupuntang ulit sa iglesia. Sapagkat ang kalooban ng Diyos at ang kalooban ng mundong ito ay lagi pong magkasalungat. Ang gusto ng mundong ito ay tayo'y mapasama. Ang gusto ng Panginoon, ang lakaran po natin ay kabutihan. Lagi pong magkasalungat yan. Yung dati nating mga barkada na walang Kristo sa buhay, na ngayon na tayo nakakilala ng Panginoon at Kristo ng ating buhay, magkasalungat na po ang ating pag-iisip. Kung nais po natin lumakit kasama ng Panginoon, iwan po natin ang ating mga dating barkada na nag-iimpluwensya sa atin upang muling magkasala. Ang ating paglayo sa kanila ay hindi nangangahulugan na hindi na natin sila kahabagan at naising maligtas, kundi upang hindi tayo muling matangay sa kanilang mga ginagawa. Kahabagan po natin sila. Ibahagi po natin ang pagliligtas ng ating Panginoon. Ngunit, wag na wag po tayong magbababad sa kanila. Wag po nating isipin na tayo matatag. Tuso si Satanas. Sabi po kanina, nang binasa po natin, the spirit is willing, but the flesh is weak. Di po ba? Alam mo kung saan ka mahina? Kung kang kahinaan mo ay alak, at muli kang bumalik doon sa mga kasama mo na mga manginginom at kinalukan ka ng isang tagay, sa umpisa, aayaw-ayaw ka. Subalit, habang ipinipilit nila yung laman natin, yung naisin ng ating flesh, yung muli ang masusunod sa ating mga buhay. Kaya po, dapat po natin itong pag-ingatan. Mayroon pong istorya. Gusto niyo istorya? Mayroon dalawang bata na pumunta ng kagubatan, sa kagubatan ng Muntalban, at sila po ay nakahuli ng dalawang ibon sa gubat. At pag-uwi po nila ng kanila pong bahay, nagkaisa po yung dalawang bata na yung kanilang nahuling ibon ay ilagay sa hawla at ito po ay itabi doon sa kanilang ibon na kanaryo. Alam niyo po yung kanaryo? Yung canary, yung maganda po yung tinig na pag gumuhuni, akala mo umaawit. So, itinabi po nila yung dalawang ibon na nahuli nila sa gubat doon sa kanilang alagang canary bird. Sa kanila pong kaisipan kasi, sabi po nila, yung magandang tinig ng canary ay baka mahawaan yung dalawang ibon na nahuli nila sa gubat na ang huni ay parang tarat. Kung tarat-tarat. Diba? Napakapangit po ng huni. So sabi nila, sige, lagay natin itong ibon na to para pag narinig niya yung magandang tinig ng yung kanaryo, mahawaan tong dalawa. Lumipas po ang mga araw, laking gulat po ng dalawa nang bisitahin po nila yung kanilang mga ibon. Alam niyo po kung anong nangyari. Sa halip na yung dalawang ibon na galing sa gubat ang mahawaan, ang nahawaan po ay yung kanaryo. Yung huni ng ibon, gubat, inuhuni na po nung canary bird. Ganun po dapat tayo mag-ingat. The spirit is willing, but the flesh is weak. Yung po ang ibig sabihin, na madali po tayong mahawa ng mundong ito. Ang daan ng kasamaan ay malapad. Ang tukso ng mundong ito ay napakarami. Huwag po natin isipin, kaya ko yan, malakas ako, nasa akin na si Kristo. Wala pong nagtagumpay sa sariling kakayanan.
tingnan po natin ang ating mga kaibigan dati. Tingnan po natin ang mga kakilala natin na dating mainit na mainit ang kanilang pagsisimula sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ngunit sila po ay naging tulad ng canary bird na sa halip na sila ang makahawa, sila po ang nahawaan. Saan pa po ba tayo dapat lumayo at humiwalay? Sa masasamang trabaho. Dapat po tayo, after we receive Jesus Christ as our personal Savior and Lord, naunawaan na po natin ang katotohanan, willing tayong iwanan ng isang trabaho na ang ating ginagawa ay hindi angkop upang maparangalan ang Diyos. Nako-compromise ang ating pagiging Kristiyano sa uri ng ating trabaho. No? Dapat alam po natin, halimbawa, tayo po ay inuutusan ng ating boss na mandaya. Mananatili pa po ba tayo sa trabaho niyan? Di po ba nakukompromise ang Diyos? At hindi mo mamamalayan, ikaw mismo ay kinakain na ng sistema ng iyong pinagtatrabahuan. Tapos magpo-post ka sa Facebook, ayaw mo na sa trabaho nito. Magdesisyon ka. Huwag mong i-post sa Facebook. Nasa iyo pagdidesisyon. Ang hirap sa trabaho nito. Lahat ng mga pinagagawa sa akin ay hindi naangkop sa Biblia. Pero nandun ka pa rin. Wala pa rin pong pagbabagong mangyayari doon. Nandun ka pa rin. Kabilang ka pa rin doon. Kung alam mo na ito nagko-compromise sa ating Panginoon at kung alam mo na itong trabaho nito ay nakaka-apekto upang lumayo tayo sa ating Panginoon, mag-desisyon po tayo na yung ating willingness to live yung ating pong mga pinagtatrabahuan upang hindi po ma-compromise ang ating pagiging Kristiyano. Ano pa po? Yung mga lugar na nagbubulit sa atin sa pagkakasala, lumayo at umiwas na po tayo doon. Huwag na po nating puntahan yung mga lugar na yon. Kung alam po natin na doon tayo nahuhulog sa pagkakasala, huwag na po natin puntahan ang mga lugar na yon. Mga lugar na saan magaganda ang musika ng mundo. Tumukuti-kutitap. Mga lugar na kung saan naroon ang mga chismoso at chismosa, naroon pa rin tayo. Mga lugar na kung saan naroon lahat ng bisyo, sugal, alak, sigarilyo, babae, lahat ng nakamundong bagay, lagi pa rin tayo naroon. Dapat po, iwasan na po natin ang mga lugar na kung saan magbubulit sa atin sa pagkakasala. Ano pa po ang dapat po nating layuan? At dapat po tayong lumabas sa mga bagay pong ito, mga nakasanayang gawin o yung mga sinful practices po natin. Po ba? Ano yung mga nakasanayan natin gawin? Huwag na po natin balikan sa ating buhay. Kung ano yung mga bisyo natin, kung tayo dati manginginom, nakasanayan na natin, hindi ako makakatulog hanggat di ako umiinom. Pampatulog ko yun eh. Hindi po. Lumayo na po tayo roon. Sapagkat kung tayo magpapatuloy doon, binibigyan natin si Satanas ng pagkakataon na muli tayong kontrolin. Tayo po'y pinalaya na ng ating Panginoon sa mga bisyo. Kilala niyo po ang inyong mga sarili. Kayo lamang po nakakilala at ang ating Panginoon. Ano man po yung mga nakasanayan po nating gawin, ay dapat po nating labasan at huwag na pong balikan. Ano pa po? Pagsasama ng hindi kasal. Salamat po sa Panginoon, mayroon po tayong mass wedding sa June. At salamat po sa mga kananayan na nagpalista ng kanilang mga pangalan at willing po magpakasal. Minsan po kasi sa kalakaran ng mundong ito, nung napanood ko po yung Abunda in Chris ba yun? Akinuan Abunda. Si Sulen po ang kanya pong inimbitang guest po nila at ang tanong sa kanya kung siya ay pabor sa DP. Ang sagot niya ay oo, para matest daw kung sila ay compatible. Yun po ang kalakaran ng mundo. Sa harapan po ng Panginoon, hindi po yung kalugod-lugod.
Kalakaran po ng mundong iyon. Kaya po dapat po tayong lumabas doon sa mga sinful practices po natin. Nagmamahala naman kami. Bakit ba kami paghihiwalayin? Di pareho kayong lalaki. Di pareho kayong babae. Di po ba? Mga sinful practices po. Yung mga nakagawian, yung mga nakikita natin sa mundo, yung mga sinasabi ni Vice Ganda, okay lang maging bakla, okay lang makipagrelasyon sa kapwa lalaki at kapwa babae. Kalakaran po ng mundo yan. Dapat po tayong lumabas dyan. Ano pa po? Yung mga nakasanayan natin, yung mga pagpapagamot sa mga albularyo, sa halip na sa mga doktor, sa halip na magpanalangin sa mga lingkod ng ating Panginoon, ay pupunta ko ato kay Aling Bebang, patatawas ko lang, mukhang nabati ng nuno sa punso. Mga nakasanayan ng mundo, lumabas po tayo dyan. Nakasanayan nating mga gawin, mga pamahiin ng ating mga magulang, ng mga ninuno. Ito po ay hindi ka nais-nais sa paningin ng ating Panginoon. Ano pa po yung mga nakasanayan gawin? Pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Dito tayo nasanay. Ito lang nakagisnan kong reliyon. Yung pagsamba po sa Diyos-Diyosan, hindi lamang po ito sa mga ribulto. Kung ano po yung mga bagay na tinatangkilik natin na mas higit kaysa sa ating Panginoon, yun ang ating Diyos-Diyosan. Kung ang mga bisyo ay tinatangkilik mo ng higit sa ating Panginoon, yun ang Diyos-Diyosan ng buhay mo. Kung pinahahalagahan mo ang pera kaysa sa ating Panginoon, nasa halip ng linggo ay para sa Panginoon ay ginagawa mo pa rin upang magkaroon ng pera, yun ang Diyos-Diyosan ng iyong buhay. Lumabas po tayong lahat doon. Doon tayo pinalalayo ng ating Panginoon sa mga bagay pong ito. Bakit kailangan nating humiwalay at lumayo sa kanila? Bakit nga po ba? Number 1, dahil ito ang ipinag-uutos ng Diyos. Utos po ito ng ating Panginoon. Sabi po doon sa ating teksto, sa verse 17, kaya nga lumabas kayo sa kanila at humiwalay kayo, sabi ng Panginoon. Utos po ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung ano ang makabubuti sa atin. Hindi natin mapaglalalangan ng Diyos. Si pastor, mapaglalalangan natin. Naalala ko tuloy yung mga kabataan na dating hinahandle ko pag nakakasalubong ko. May bit-bit na sigarilyo pag makakasalubong ko, pinipitik. Pastor. Hindi pa po pastor nun. Ay, Kuya Dan. Pinipitik. Pinakita ko na. Oh, kapatid, kumusta? Mukhang nawawala ka na sa church, oh. Busy lang, pastor. Diba? Mapaglalalangan natin ang tao. May tatago natin sa tao. Subalit sa Diyos, kailanman hindi natin may tatago ang mga bagay pong ito. Alam ng Panginoon ang lahat. At alam ng Panginoon kung ano ang makabubuti sa atin. Alam ng Panginoon na kung tayo ay mananatili sa dati nating mga gawi, sa halip na sa Diyos, ay muli tayong mabubulig sa kasalanan. Alam ng Diyos yan. Kaya inuutos niya, lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Utos ng Diyos. At ang sabi po ng John 14:15, if you love me, keep my commandment. Kung minamahal natin ang ating Panginoon, ay dapat sumunod tayo sa kanyang mga utos. Di po ba? Mahal po ba natin ang ating Panginoon? And then, sundin po natin ang ipinag-uutos ng ating Panginoon. Bakit pa po ba natin dapat tumiwalay at lumayo sa kanila? Dahil hindi kailanman mapagsasama ang dilim at ang liwanag. Pag may dilim, walang liwanag. Pag may liwanag, wala pong kadiliman. Sabi po sa 14-16 ng ating pong teksto, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, sapagkat anong pagsasama mayroon ng katwiran at kasamaan, o anong pagsasama mayroon ng liwanag sa kadiliman, at anong pagkakasundo mayroon si Kristo kay Belial, o anong bahagi mayroon ng mananampalataya
sa hindi mananampalataya. Anong pakikiisa mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay gaya ng sinasabi ng Diyos. Ako'y mananan sa kanila at lalakad sa gitna nila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Hindi po pwedeng pagsamahin ng masama at mabuti. Lagi po yan magkasalungat. Pag naroon ang Panginoon, naroon ang liwanag. Pag wala ang Diyos, naroon ang kadiliman. Hindi po pwedeng pagsamahin. Hindi po tayo makakapag-serve ng two master. Pipili at pipili ka. Mayroon kang mamahalin na higit kaysa sa Diyos. Kapag hindi po natin nilayuan ang mga dati po nating mga ginagawa. Dahil kailanman hindi mapagsasama ang dilim at ang liwanag. Sa presensya ng Diyos, naroon ang kaliwanagan. Malayo sa Diyos, naroon ang kadiliman. Kaya nga yung mga gumagawa ng masama, di ba? Sa mga madidilim na lugar, akala nila walang nakakakita sa kanila. Doon ang transaction ng drugs, doon ang mga ginagawang mga mahahalay na gawain. Kasi madilim. Akala nila walang nakakakita sa kanila. Subalit ang Diyos kailanman, sa diliman o na may liwanag, kitang-kita po tayo ng Diyos. Hindi po natin mapapagtaguan ang Diyos. Kaya kung nais natin manatili sa liwanag, huwag na po natin muling balikan ang dilim na nakaraan ng ating mga buhay. Hindi mapagsasama ang Diyos at si Satanas. Hindi mapagsasama ang liwanag at ang dilim. Kung gusto mo sa liwanag, manatili ka sa Panginoon, magpatuloy ka sa paglilingkod. At kung gusto mo naman bumalik sa dati mong buhay, bahala ka. Basta kami, as for me and my house, we will serve the Lord. Sabi po ni Joshua. Di po ba? May free will tayo. Kung anong gusto mong gawin mo sa buhay mo. Pero sa ganang akin, although may mga pagsubok ang Kristiyano, subalit sa pagiging Kristiyano, naroon, alam natin na ang Diyos ay lagi po natin kasama. Sa mga pagsubok man, o sa kasiyahan man, hindi po nagbabago ang Diyos. Subalit yung ating mga tinuturing na mga kaibigan, sa kasiyahan lang yan, subukan mong makulong. Yung mga kasama mo sa, tingnan mo yung si Cedric Lee, yung isa sa kanila, titistigo na, totoo yung ginawa nila, wag lang makulong. Di po ba? Iiwan at iiwan kayo niyan kapag kayo nakalugmok. Si Satanas, papadamahin muna kayo niyan. Ibibigay sa inyo masasarap para sa laman natin. Subalit kapag nahook ka muli doon, doon ka na muling aapak-apakan ni Satanas. At kapag tayo naroon na, napagahan siya ka ng pulis, sino pa ang kaibigang tutulong sa iyo roon? Wala na, magpupulasa na yan. Diba? Pero ang Diyos, kailanman, sa kagipitan o sa kaginawaan, siya ay nananatiling Diyos. Sinong gusto mong samahan? Yung mga dati mong barkada, yung mga dati mong ginagawa, o ang Diyos na nangangako ng buhay na walang hanggan? Sa Diyos ka na. Ano po? Ano pa po? Bakit kailangan nating humiwalay at lumayo sa kanila? Dahil ang ating lumang pagkatao ay di lubusang nawala sa atin. Yung ating mga sinful nature, nandito lang, nasa laman pa po tayo. Ito ay laging naghihintay ng pagkakataon upang muling makalabas at masunod sa ating mga buhay. Tingnan po natin sa Romans 18:21. Romans 8:7, 18 hanggang 21. Sabi po dito, ibig ko sana na ang lahat ng tao ay maging gaya ko, ngunit ang bawat tao ay mayroong kanya-kanyang kaloob mula sa Diyos. Ang isa'y ganito at ang iba'y ganon. Subalit sinabi ko sa mga walang asawa at mali pa rin aking binabasa. 18:21.
Nasa Corinthian pala ako. Seven, 18 hanggang 21. Sapagkat nalalaman ko na walang mabuti na nananatili sa akin, sa makatuwid ay ang aking laman, ang pagnanais ng mabuti ay nasa akin, subalit hindi ko iyon magawa. Sapagkat ang mabuti na aking nais ay hindi ko ginagawa, ngunit ang masama na hindi ko nais ay siya kong ginagawa. Subalit, kung ang hindi ko nais ang siya kong ginagawa, hindi na ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang nananatili sa akin. Kaya nga, natagpuan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang kasamaan ay malapit. Sapagkat ako'y nagagalak sa kautusan ng Diyos na kaibuturan ng aking pagkatao. Di po ba? Yung ating laman, narito tayo. Hindi yan talaga nawawala. Naghihintay ng pagkakataon na muli nating masunod yung mga gusto ng ating laman. Kaya po, dapat po tayong umiwalay sa kanila upang hindi natin mapakain muli ang gusto ng ating mga laman. Ang laman at ang espiritu ay magkalaban. Kapag hinayaan natin ng espiritu ng ating Panginoon ay manghina sa atin at muli natin pinakakain ng pinakakain yung gusto ng ating flesh, muli po tayong babalik sa dati nating katayuan. Sapagkat ang sabi dito, yung mga gusto kong gawin, ang siya kong nagagawa. Yung laman, mahina ang laman. Kaya kung lagi mo siyang i-expose doon sa mga dati niyang mga kinakain, doon sa mga dating gusto ng ating flesh, muli po tayong madadala ng kanila pong mga ginagawa. No po? Bakit dapat tayong umiwalay at lumayo sa kanila? Dahil ang bawat nakipag-isa kay Kristo ay malinis na. My brothers and sisters in Christ, huwag po nating sayangin ang dugo ng ating Panginoon na tumigil sa krus ng Kalbaryo. Ang dugong yan ang ipinanlinis sa atin. Walang katumbas na halaga yan sa mundong ito. Tipunin mo man ang lahat ng kayamanan ng mundong ito. Hindi pwedeng tumbasan ang dugo ng ating Panginoon na ipinantubos sa atin. Nilinis tayo ng dugo ng ating Panginoon at muli tayong lalayo. Di po ba? Nilinis na tayo ng Diyos sa mga karumihang ito sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Kristiyanong ayaw humiwalay sa dating gawa ay hinalantulad sa dalawang klase ng hayop. Pakinggan niyo po at buksan ang iyong Biblia sa 2 Peter 2. Ikalawang Pedro 2:20 hanggang 22. Ang tao, ang Kristiyanong nakakilala sa ating Panginoon ay pagkatapos tumalikod, ang sabi dito, sapagkat kung pagkatapos na sila ay makatakas sa mga karumihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang mapasabit sa mga ito at nadaig ang huling kalagayan nila ay mas masama pa kaysa ng una. 21, sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na malaman ito, ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. 22, nangyari sa kanila ang ayon sa tunay na kawikaan. Nagbabalik muli ang aso sa kanyang sariling suka at ang babaeng baboy na nahugasan na nagpalulublob sa putik. Tayo po ba ay mga aso? Tayo po ba ay mga baboy? Ang sabi po ng Biblia, ang tao o ang Kristiyano na kakilala sa ating Panginoon, muli siyang tumalikod sa Diyos, ay para siyang aso. Ang aso na sumuka, na kapag nagutom, binabalikan yung suka at muling kinakain. Nakapandidiri, no? Nasubukan niyo na po bang kumain ng suka?
Gusto niyo po bang kumain ng suka? Wala pong mag-i-amen dito. Pero, kapag tumalikod kayong muli sa Diyos at nagpadala kayong muli sa dati niyong mga gawi, kumakain po kayo ng suka. Sapagkat tinalintulad ang taong tumalikod sa Diyos sa isang aso na kapag katapos magutom, binabalikan ng suka at muli pong kinakain. Nakakadiri. May kilala ako sumasalo ng suka, pero hindi niya kinakain. Di ba, Sister Rhea? Pag sumusuka si Lignik. Purihin po ang Panginoon. At tinalintulad din po, pag tumalikod tayo muli sa Diyos, tayo po ay katulad ng mga baboy. Paliguan mo man, muling-muling lulublog sa putikan. Kapatid, dilinis na tayo ng Diyos. Dugo ng Panginoong Jesucristo. The most precious blood of Jesus Christ ang ipinanlinis sa bawat isa sa atin. Muli ba tayong babalik doon sa lubluban ng putik ng kasalanan? Muli ba tayong lalabas sa iglesia o sa presensya ng ating Panginoon upang muling balikan at makisamang muli sa dati nating mga kasama? Nilinis na po tayo ng Diyos. Nilinis na, at ang malinis na ay tunay na malinis na. Bakit dapat tayong umiwalay po sa kanila? Panglima, dahil muli nating inilalagay ang ating sarili upang muling ma-impluwensya gumawa ng kasalanan. Ang impluwensya ay isang napakalaking bahagi sa isang tao. Ang impluwensya ay maaaring mabuti o masama. At ako naman naniniwala na yung mga dati nating kainuman, mga kasugalan, mga kadrogahan, ang impluwensya nung tiyak masama. Subalit, ang impluwensya ng mga kapatid sa pananampalataya ay tiyak na mabuti. Tingnan po natin kung gaano kahalaga sa Panginoon yung paglayo natin sa mga dati po nating kasama na nag-i-influensya sa atin. Sa 1 King 11:4-11, narito po ang isang lingkod ng Panginoon na sa kahuli-hulihan siya po ay tumalikod sa ating Panginoon dahil siya po ay na-influensyahan ng kanyang mga hindi mananampalatayang mga naging asawa. Pinakamaraming naging asawa sa kasaysayan, si Haring Solomon. Sa 1 King 11, 4-11. Sabi po dito, sapagkat nang si Solomon ay matanda na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. Sapagkat si Solomon ay sumunod kay Astarte, Diyosa ng mga Sidonyo, at kay Malcam, na karumal-dumal na mga Amonita, sa gayon gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon. At hindi lubos na sumunod sa Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Sa verse 7, pagkatapos ay ipinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Semos na karumal-dumal ng Moab sa bundok na nasa silangan ng Jerusalem, at si Molek na kasuklam-suklam na mga anak ni Amnon. Gayon ang ginawa niya para sa lahat ng kanyang mga asawang banyaga na nagsunog ng mga insenso at naghain sa kanilang mga Diyos. Kaya't ang Panginoon ay nagalit kay Solomon sapagkat ang kanyang puso ay lumayo sa Panginoon, sa Diyos ng Israel na nagpakita sa kanya ng dalawang ulit. Verse 10, at siyang nagutos sa kanya tungkol sa bagay na ito na siya'y huwag sumunod sa ibang mga Diyos. Ngunit hindi niya iningatan ang iniutos ng Panginoon. Kaya't sinabi ng Panginoon kay Solomon, yamang ito'y nagawa mo at hindi mo tinupad ang aking tipan at ang aking mga tuntunin sa aking iniutos sa iyo. Tiyak na aking aagawin ang kaharian sa iyo at aking ibibigay sa iyong lingkod. Yun po
Dahil ang ating mga dating mga kasama ay muling mag-iimpluwensya po sa atin. Si Haring Solomon, nagsimula siya na maganda ang paglilingkod sa ating Panginoon. Subalit, nung siya po ay mag-asawa ng mga banyaga, ibig sabihin, mga walang kinikilalang tunay na Diyos, na-impluwensyahan siya. Yung 700 niyang asawa, may kanya-kanyang Diyos. Ipinagpatayo pa niya ng mga, bahay panambahan ng mga Diyos-Diyosan. Kung si Haring Solomon, na malapit sa ating Panginoon, ay na-impluwensyahan ng kanyang mga asawa na hindi mananampalataya, how much more tayo? Kung dati natin mga kasama pa rin natin ngayon, nakikisaya pa rin tayo, mag-iimpluwensya at mag-iimpluwensya sila sa atin. Ang sabi ng Panginoon, ang utos ng Panginoon, lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila. Dahil ang impluwensya ay napakalakas. Di po ba? Yung impluwensya nga ng media, yung South Korea, South nga ba yung Christian? Di ba South? Na dati ay maka-Diyos. Subalit, na-hook sila ngayon doon sa isang site na kung saan nag-aanyaya ng sexual immorality. Life is short. Nakalimutan ko lang yung pangalan ng site. Nakalagay doon, life is short. Tapos let us, basta ganun. 25 million sa buong mundo na ang nakahook doon. Pinakita po sa TV Patrol kung hindi ako nagkakamali. 25 million. Di po ba? Impluwensya. Huwag po natin biruin. Huwag po tayo makibabad muli. Inilalagay natin muli ang ating mga sarili na makagawa ng kasalanan. Sabi ng ating Panginoon sa Matthew 5:13, kayo ang asin ng sanlibutan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alap, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao. Nang makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo bilang ating Diyos na tagapagligtas, tayo po ay dapat maging asin at ilaw ng sanlibutan. Subalit, kung muli tayong lalayo at sa ating Panginoon, ang asin na yan na inawawala ng alat, ang sabi ng Panginoon, wala na itong kabuluhan, kundi ito ay itinatapon at tinatapakan ng mga tao. Paano ba tayo hiwalay sa kanila? Ano ba yung mga hakbang para makahiwalay sa kanila? Una, kailangan po natin ma-identify yung area ng ating mga weaknesses. Alam mo, sa sarili mo kung saan ka mahina. Tingnan mo sa sarili mo, saan ba ako mahina? Saan ba ako laging nalulugmok sa pagkakasala? Sa 1 Corinthians 10:12, sabi po ng 1 Corinthians 10:12, basahin po natin. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya mabuhay. Sabi ko po, hindi po natin mapaglalalangan ang diablo. Huwag tayong magmarunong. Huwag tayong maglakas-lakasan. Hindi na ako nila mapapatagay. Hindi na ako makikipag-chismisan. Hindi na ako nagbibingo. Hindi na ako nagsusugal. Hindi na. Eh yun nga ang kahinaan mo. Tumambay ka pa rin. Nakiumpok ka pa rin. Dapat po, alam natin sa ating mga sarili kung saan tayo mahina. At pag na-identify natin yon, huwag na natin puntahan yung mga bagay na magbibigay muli sa atin ng kagustuhan na gawin ang mga bagay na yun. Ikaw lamang po nakababatid ng sarili mo. Kung mahina ka,
sa alak, bakit ka makikipag-umpukan sa nagiinuman? Alam mo na nga na mahina ka dyan. Kung mahina ka sa chismis, bakit mga kasama mo, mga chismoso, chismosa? Di po ba? Alam mo yung kahinaan mo. Identify your weakness. Pag na-identify mo na po yung weakness mo, kailangan po magkaroon tayo ng desisyon. Make the decision now to avoid bad company. Ngayon ay magdesisyon ka. Naiiwasan mo na sila para hindi ka na nila muling ma-impluwensyahan. Ang sabi po ni Joshua, sa Joshua 24:14 to 15, tingnan po natin. Nang pagdidesisyon po ay nasa ating mga sarili. Joshua 24, to 15. Sabi po dito, ngayon nga'y matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa katapatan at sa katotohanan. Alisin ninyo ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng inyong mga ninuno sa kabila ng ilog at sa Ehipto na inyong paglingkuran ang Panginoon. Ngayon, kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos na pinaglilingkuran ng iyong mga ninuno sa kabila ng ilog, o ang mga Diyos na mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinitirhan. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Piliin natin ngayon kung kanino tayo maglilingkod. Sa Diyos ba o sa mundong ito? Make a decision. Para makapag-iwas tayong muli mapasama sa kanila, humakbang tayo. May part po ang tao. Bahala ng Panginoon. Kung talagang mahal niya ako, hindi niya ako mapapahamak. Subalit, may part po ang tao. Kahit po sa kaligtasan, may parte tayo. Kailangan natin humakbang ng unang hakbang. At sa pangalawang hakbang, kasama mo ang Diyos. Kailangan po natin magdesisyon. Lalayuan ko ba sila? O patuloy ako makikisama sa kanila? Maglilingkod ba ako sa Diyos? O maglilingkod ako sa Diyos-Diyosan? Magpapatuloy ba ako sa paglilingkod sa Panginoon? O magpapatuloy ako sa labas ng mundo na malayo sa Diyos? Mas masarap ang alok ng mundo eh. Boring naman dyan sa People's Missionary Church. Kasi People's Missionary Church ang pinupuntahan mo. Eh kung pinupuntahan mo dito Diyos, hindi boring. Di po ba? Sa Diyos walang boring. Ang Diyos na magkapagbibigay ng higit na kasiyahan po sa atin kaysa ng alok ng mundong ito. Ang alok ng mundo masarap sa una, sa bandang huli, kamatayan ng dulo. Diba may daang sa akala ng tao ay matuwid, subalit kamatayan ang dulo nito. Yun ang daan ng mundo. Subalit ang daan para sa Panginoon. Although may rough roads, although may pagsubok, subalit sa gitna ng pagsubok, makakaasa tayo na kasama natin ang Diyos. Make the decision now. Ngayon na, hindi bukas. Hindi natin alam ang bukas. Paano ba tayo makakahiwalay po sa kanila at makalalayo sa mga dati po nating ginagawa? Kailangan po ang maging mga kaibigan natin ay mga Christian. Be friends with Christian. Sabi po ng Kawikaan 13:20, ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ito ba? Be wise. Makisama ka na, makipagkaibigan ka na sa mga may Diyos. Makipagkaibigan ka na nga sa mga Kristiyano. Tiyak, pag Kristiyanong kasama mo, hindi ka niyang dadalhin sa kasamaan. Kasi magkapareho kayo ng gusto
ang lumakad sa liwanag na kasama ng ating Panginoon. Pero kung gusto mong pakisama sa mga hindi mananampalataya, ang gustong gawin nun ay pawang kasamaan. Gusto mong mag-church, ang gusto nila manood ng sine. Diba? Gusto mong umattend ng prayer meeting ng 7:30, ang gusto nila pumunta ng club ng 7:30. Gusto mong makinig ng music na para sa Panginoon, ang gusto nila rak-rakan ng mundong ito. Lagi magkasalungat. Subalit kung ikaw ay makikipamatok sa kapwa mo mananampalataya, pareho kayo ng nilalakaran. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Dahil magkasalungat. Iba ang daan ng hindi mananampalataya, iba ang daan ng Kristiyano. Ang tamang daan ay ang daan ng Panginoon, hindi yung napapanood natin sa TV, kami ang tamang daan. Ngunit walang pagbabago sa buhay. Ang tamang daan ay yung ating tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling Diyos, ating tagapagligtas. Kailangan po natin maunawaan na dapat ang mga kasama na natin ay mga mananampalataya. Birds with same feather flock together. Kung ikaw ay wala pang Kristo sa buhay mo, tsak ang mga kasama mo, yung mga kabalahibo mo. Pero kung ikaw ay tunay na tumanggap sa ating Panginoon, tiyak ang mga magiging kasama mo ay yung mga naglilingkod din sa Panginoon. Be friends with Christian. Number 4, paano tayo makakahiwalay at makakalayo sa kanila? Make yourself busy attending church activities. Gawin po natin ang ating mga sarili na maging busy sa pag-attend ng mga gawain sa iglesia. Huwag natin gawing busy ang ating sarili sa mga makamundong bagay. Hebreo 10:25, huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo ngayong nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Malapit na ang araw ng Panginoon. Sabi dito, huwag natin kaligtaan ang pag-attend, pagdalo sa mga gawain ng ating Panginoon. Maging busy tayo sa mga gawain para sa Panginoon, parang hindi tayong muli mahook doon sa mundo. Di po ba? Maging busy tayo, huwag tayo maging busy sa mundo. Huwag nating bigyan ng kaabalahan ang mundong ito para makahiwalay tayo sa mga dati po natin ginagawa. Ngayong nalalaman natin na nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Paano na kaya? Kung naglingkod ka sa Panginoon ng 10 taon at tumiwalay ka sa Kanya isang araw ng Panginoon, namiss kong uminom ng beer. Mainit kasi ngayon, ang sarap yung nag-ielo. Malamig na malamig. Ayun palang oras ng kamatayan mo. Habang tumutungga ka ng beer, habang nakatable ka, ang sabi ng Panginoon, hangal, ngayon kukunin ko ang iyong kaluluwa. Sayang ang ipinaglingkod mo ng 10 taon sa isang araw na pagtalikod sa Diyos. Dito ba? Huwag na po nating talikuran ng Diyos. Humiwalay po tayo sa mga mundo na makasalanan. At gawin po natin na sumali sa mga gawain para po sa gawain sa iglesia. Ano po? Make yourself busy attending church activity. Number 5, talk to God every day in prayer and ask Him to guide you. Number 1, ang tanging makapangyarihang sandata para tayo ay makalabas sa dati nating buhay, sa dati nating mga gawi, sa dati nating mga kasama na wala sa pananampalataya, through prayer. Ang sabi ng Panginoon sa John 17:15, hindi ko inihiling na alisin mo sila sa mundong ito, kundi ilayo niyo po sila sa masama. Yun po ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay nasa mundong ito. Kasalamuhan natin ang mundong ito. Ang mga nakikita natin ay pawang makamundo
Nandito pa tayo sa mundo. Subalit ang panalangin ng Panginoon, hindi ko hinihiling na sila'y alisin nyo sa mundong ito. Subalit, ilayo nyo po sila sa masama. Ganon din po ang ating maging panalangin. Panginoon, ito po yung mga kahinaan ko. Tulungan niyo po ako na mapagtagumpayan po ito. Hindi natin kaya sa ating mga sarili. Subalit, kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Amen? Bakit mahina? Kaya ng Diyos. Yun. Dapat nag-agree tayo. Kaya talaga ng Diyos. Sa sarili natin, hindi natin kaya. Subalit, wala pong imposible sa Diyos sapagkat ang Diyos kaya niyang gawin. Ang mahalaga ay tayo nagtatapat sa Kanya. Pag alam natin, sabihin lang natin sa Panginoon, Lord, mahina ako, Lord, hindi ko pa give up itong paninigarilyo, tulungan niyo po ako. Kaya po ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan. May kasama nga po ko sa Saudi. Pasimuno ng sugal, pasimuno ng inom, umuubos ng 3 ka sa isang araw. Nagkaroon po kami ng stage play sa Saudi. In-invite po namin siya. Kasama ko po ito sa trabaho. 2 kami Christian na kasali sa stage play. In-invite namin, kinuha namin siyang taga-video. Nag-video lang siya. Doon po kumilos ang Diyos sa kanyang buhay. Nakilala niyang Panginoon na magkaroon ng altar call, siya po'y lumapit. At mula noon, on that day na tinanggap ng Panginoon, hindi na po siya nanigarilyo pa, hindi na siya uminom pa. Ang ginawa niya ay lagi po siya nasa iglesia at siya po naging manunugtog ng ating Panginoon. Talk to God in prayer. Pang-anim, kailangan po nating mag-meditate ng salita ng ating Panginoon every day. Aside from prayer, see to it na tayo po ay nag-aaral araw-araw ng salita ng ating Panginoon na siyang ating magiging lakas at sandata upang mapaglabanan ang ating mga kahinaan, upang mapaglabanan ang mga alok ng mundong ito. Meditate the Word of God every day. Psalms 119:11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sapagkat ito po ang manual ng buhay. Ang salita ng Panginoon, ang manual ng buhay. Ang salita ng Panginoon, ang kompas ng buhay, na kung paano tayo lumakad bilang mga mananampalataya, nakasulat, nakasaad sa salita ng ating Panginoon. Hindi roon sa mga kaibigan natin na kapag may problema, ang kinukonsulta natin ay ang ating mga kaibigan. Ang laging sasabihin lang yan, magpalamig ka muna. At magharap tayo, pag-usapan natin yan. Magluluto naman ako ng masarap na pulutan. Diba? Sa halip, mag-meditate tayo ng salita ng ating Panginoon upang mapaglabanan po natin ang lahat po ng ito. Pang-pito, paano tayo makakahiwalay sa kanila? Dapat tayo maging patay sa kasalanan. Maging patay ka na sa kasalanan. Pag ang patay, imagine nyo po, halimbawa mayroon ditong kabaong, may nakaburon. Alungin mo yan. Sampalin mo yan. Gaganti kaya ang patay? Bigyan mo yan ng magagandang babae. Bigyan mo yan ng mga sugal, ng mga alak. Iinom ba yan? Susugal yan? Hindi. Patay nga eh. Wala na. Dapat po tayo mga Kristiyano upang makalakad tayo nang iwalay sa mundong ito. Dapat tayo maging patay sa kasalanan. Romans 6:11-14. Sabi po dito ng Romans 6:11-14, gayon din naman, kayo itinuring ninyo, kayo ay tunay na mga patay na sa kasalanan, ngunit mga nabubuhay sa Diyos kay Kristo Jesus.
Kaya't huwag ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan upang masunod ang mga pagnanasa nito. Huwag din ninyong ihandog ang mga bahagi ng inyong katawan sa kasalanan bilang kasangkapan ng kasamaan tungo sa kasalanan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad ng mga buhay mula sa mga patay at ang mga bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng pagiging matuwid tungo sa Diyos. Sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Kailangan po patay na tayo sa kasalanan. Maging patay tayo sa kasalanan. Hindi na natin kinapapanabikan ng kasalanan. Patay na nga eh. Unless we consider ourselves na maging patay sa kasalanan, hindi na po natin nanaisin pa ang mga bagay na inaalok sa atin ng mundo. Di po ba? Dapat maging patay na tayo sa kasalanan. Sabi dito sa mga talata sa taas, tayo raw po, ang ating mga kasalanan ay kasamang napako ng ipinako ang ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kasamang namatay. Huwag na po natin muling buhayin ng bangkay at pakainin muli ng mga makapagbubuhay muli sa naisin ng ating mga laman. Patay na tayo sa kasalanan at tayo naman ay buhay para sa ating Panginoon. Amen? Ito po ang mga daan upang tayo po ay makahiwalay sa ating pong mga dating kinalalagyan. Totoo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay hindi hiwalay sa mundo. Dito tayo pansamantalang nakatira. Ngunit hindi tayo dapat na muling matulad sa kanila. Tulad ng panalangin po ng ating Panginoon, hindi ko dinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan ito, kundi iligtas mo sila sa kasamaan. Bilang mga tao po, tayo po ay nasa laman. Totoo pong mahirap na gawin ang mga bagay na ito sa ating mga sarili. At hindi naman talaga po natin magagawa ang mga bagay pong ito sa ating mga sariling gawa. Upang mapagtagumpayan po natin ang mga bagay pong ito, lagi po tayong humingi ng tulong sa ating Diyos. Uhawi natin ang ating mga sarili sa Kanyang salita, kapanabigan natin ang Kanyang mga gawain, at isuko natin ng buong buo ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Magagawa po natin ang lahat ng bagay sa kalakasan na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Sabi po ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 7:1. Tunay nga po na tayo po ay wala pong kakayanan mapagtagumpayan ito. Subalit, napagtagumpayan ng Diyos ang lahat ng ito. Inako na ng lahat ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Huwag na po nating muli pang ipako si Kristo sa krus. Tapos na po ang pagpapako kay Kristo. Ang babalik po ay isang bugong. Madak na nawa tayo ng ating Panginoon na nasa paglilingkod sa Kanya at ang ating buhay ay muli ay hindi na niya na tayo madatnan na nasa kamunduhan. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat Lord sa pagpapaunawa niyo sa amin na bilang mga mananampalataya, mayroon po kaming dapat na gawin na desisyon sa aming mga buhay. Lord, ipinaalala niyo po sa amin sa mga talata ng 2 Korinto na ito, Panginoon, na kami, Panginoon, ay dapat lumayo, lumabas, humiwalay sa aming mga dating kasama, sa aming mga dating ginagawa, upang kami ay maging iba sa mga tao naririto sa mundo, Panginoon. Lord, hindi po namin kaya ang lahat ng ito. Subalit kayo, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang siyang tutulong sa amin na pagtagumpayan na po ng Panginoong Jesucristo ang lahat po ng ito.
At kaya po namin pagtagumpayan ito, Panginoon, sapagkat kayo ang aming gabay at pumapatnubay at tumutulong sa amin. Salamat, Panginoon, sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila, tanging sa inyo po lamang, sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo kaysa ng Santong Espiritu. Amen. Magandang hapon po sa inyo.